Ang mga Romano ang nagbigay sa atin ng konsepto ng mga modernong syudad, mga prinsipyo ng engineering na hanggang ngayon ginagamit pa rin at construction. Ang sistema ng puwersang militar, hudikatura, politika at marami pa mula sa ginamit nilang wikang Latin ang pinag-ugatan ng maraming sibilisasyon at mga wika na ginagamit pa rin sa mundo hanggang ngayon. Pero eto ka, mga Romano rin ang pumerpekto sa tinuturing na hanggang ngayon pinakamalupit, isa sa mga pinakamalupit na paraan ng torture, ang pagpapako sa krus. Hindi naman Roma ang nakaimbento nito. Sa katunayan, matagal lang ginagawa raw ito ng mas mga nauna pang mga lipunan o sibilisasyon. Tulad na lang ng ginawa ng mga taga-Athens sa nahuli nilang general ng lumusob na Persian army. Si Alexander the Great naman daw ay inutusang ipako sa krus yung mahigit 3,000 nakaligtas sa paglusob niya sa isang lungsod sa Phoenicia. At kasama rin daw sa mga pinapako ang doktor na nabigong pagalingin ang kanyang BFF. At ang sabi ng iba daw, yung kanyang jowa na si Hephaestion. Mga general naman daw ng Carthage ay may naghihintay na parusang crucifixion kapag sila'y umuwing palpak at talunan sa laban. At noong 73 AD o BCE, pinangunahan ng alipin na si Spartacus ang isang malawakang rebelyon laban sa gobyerno ng Rome. At buntik na silang matalo. Pero nasugpo ng militarang pag-aaklas. At bilang parusa, ay inutos ng Roman leader na si Crassus na ipako sa krus ang lahat ng 6,000 rebelde. 6,000 rebelde. Yan may sa may Appian Way na tinatawag. Lahat sila nakalinya doon. Ang sabi, sa sobrang dami doon ng mga pinapako sa krus, nagkaroon doon ng krisis sa pako at sa kahoy noon sa Roma. Ilan din sa mga disipulo ni Kristo ang namatay sa pamamagitan ng crucifixion. Si Pedro ay nakiusap daw na ipako siya ng pabaligtad dahil hindi raw siya karapat-dapat na mamatay sa paraan na tulad ng kay Kristo. Si Andrew naman ay pinako sa krus na hugis ekis. Ang tinatawag na St. Andrew's Cross ay makikita sa mga bandila ng Scotland, Jamaica, at ang dating Imperial Russian Navy at sa ilang coat of arms sa Europa at iba pa, no? Pero dahil sa napaka-pangkaraniwan na lang sa buhay natin, ang krus mula sa pormahan, sa kasuotan, hanggang sa mga dekorasyon sa ating tahanan. Naisip niyo ba minsan kung ano nga kaya ang pakiramdam ng isang pinapako? Pag-usapan nga natin ang crucifixion bilang isang pisikal na pangyayari. Okay, so bago ka pa isabit, ay hahagupitin ka muna ng bonggang-bongga hanggang ang balat at laman mo ay magmukhang tosino na. Parang masarap pag tosilog pagkatapos ito direct. Isipin mo yung dalawang pako sa actual crucifixion na. Isipin mo yung dalawang pako na ipapasok hindi sa gitna ng iyong palad, kundi sa pagitan ng dalawang buto sa kamay malapit sa pulso, no? Doon sa malambot na bahagi, sa gitna ng tinatawag na radia at ulna ng mga buto. Ito ay para masiguradong hindi mahuhulog ang buong katawan mo kasi may sasabitan. Ang pakay kasi ng crucifixion ay patagalin ang iyong pagdurusa. At ang nagpapato ng parusa ay sisiguraduhin hindi ka dapat mamatay agad. Dapat buhay na buhay ka pa para maramdaman mo ang bawat gramo ng bigat ng iyong katawan habang nakasabit ka sa krus sa dalawang pako lamang. Yung iba meron sa baba, syempre sa paa. At kailangan mong labanan. So imagine, nakabatak na magkahiwalay sa opposing directions ang dalawa mong kamay. At dahil dyan ay parang hinihila ang iyong rib cage at yung dibdib mo. At para ka makahinga, palabas. Madaling huminga paloob pero palabas. No? Kailangan mong iangat ang buong katawan mo. No? Pipilitin mo siya iangat. At idagdag mo pa dyan, habang ginagawa mo yun, kumikis-kis sa kahoy ang bawat sugat mo. So, imagine niyo yun.
At swerte ka kung mamatay ka sa loob lamang ng ilang oras. Kasi may iba daw, depende sa estado ng iyong katawan, inaabot daw ng ilang araw bago tuluyang mamatay. Pero imagine, may hirap to, no? Buong araw parang pinipilit mong huminga pero hindi mo magawa dahil masakit talaga eh. At pagkatapos mong mamatay, hindi pa agad-agad na ibababa yung katawan mo. Ang sabi, hahayaan daw muna ng mga sundalo na kainin ng mga buitre, mga ibon o mga uod ang katawan mo. Isa kasi malaking bahagi ng crucifixion ay ang pamamahiya. No? Sa mga larawan, sa mga ribulto, halimbawa, madalas may nakikita tayong mga maliit na nakatakip sa private anatomy ni Kristo. Pero ang totoo, yung actual crucifixion ay hubot-hubad talaga ang pinaparusahan. So imagine mo yun, matinding sakit, pamamahiya, pero higit sa lahat, ito'y kailangan gawin daw ng mga Romano para magsilbing babala sa sino mang nais silang tularan. Isang babala, gaya na lang ng ginawa sa katawan ni Hermano Pule, na ang katawan ay chinap-chap at ang ulo ay dinisplay ng mga Espanyol para makita ng buong tayabas at takutin ng sino mang may balak na mag-aklas laban sa gobyerno ng mga Kastila. 1700s nangyari yan. Pero siyempre, bawal na ngayon ang ganyang uri ng brutal na pagpaparusa. Pero alam nyo ba na ang Saudi Arabia ay merong ganyan pa ha? Ayon yan sa Amnesty International. At 47 crucifixions ka na daw ang nakita daw nilang nakatala. Pero ang crucifixion nila ay hindi sa malupit na estilo ng mga Romano. Hindi yung parang sa paraan na nabanggit ko. Ipapako lang daw nila ang katawan pagkatapos sa barilin ito. So patay na.